Paano ba mag-check ng thermal fuse ng ating mga electric fan gamit ang digital multitester, no? May dalawang paraan para mag-check ng ating thermal fuse, no? Itong ating thermal fuse, mga kabads, ito yung nagpoprotekta sa ating stator or motor ng ating electric fan para hindi siya masira, no? Siya yung nagkakat ng kuryente para hindi na magtuloy-tuloy doon sa ating motor, no? Pag nasira ating fuse, naayos yan, nagagawa ng paraan yan, no? Pinapalitan lang yung nasirang fuse, binabypass, no? So baka sakaling makatulong sa inyo or magkaroon kayo ng idea, no, kung paano mag-check ng thermal fuse, kung good or bad na yung ating mga thermal fuse gamit tayo ng digital multitester. So dalawang paraan nga, no, yung continuity at ang kanyang ohms resistance, no. So ito yung ating digital multitester, na-connect na siya sa volt, ohms, milliampere at com, yung black ohm, red yung volt, ohms, m at ampere kung di ako nagkakamali dito, no. Ayan, so check natin. So unahin muna natin yung tinatawag nilang continuity. So check natin, punta tayo sa kanyang continuity. So nakikita nyo naman yan, no, parang wifi sign. Ito ay diode yan, no, mga kabads. So check natin, pag tumunog, ibig sabihin walang problema yung ating connection. Okay, walang problema, tumunog. So check na natin. Ito nga pala, mga kabads, no, ang pagkakalam ko, dalawang klaseng fuse ang ginagamit sa ating mga electric fan. Isang parang kasing laki ng butil ng bigas at yung ganito, no. So parehas lang naman yan sila, mga kabads, na 130 degree Celsius at mayroong 2 ampere. So ito ay may 250 volts, no. So parehas lang. Ayan, no. Ayan, check natin. Ano ba to? Ayan, 130 degree Celsius, 2 ampere, 250 volts, no. So yan, so check na natin yung kanyang continuity. Yan, pag tumunog, ibig sabihin okay pa, no. So okay lang kahit magkapalit yung ating test probe, no. Check natin ulit. Yan, pag tumunog, ibig sabihin goods pa. Okay, tumunog yung isa naman. Okay, tumunog. So itong isa, ayan, walang tunog, no. Ayan, wala ding reading na lumalabas. Nawala, oh. So pagpalitin natin, so wala. So ibig sabihin sira na tong isang fuse natin, no. So punta naman tayo sa pangalawang paraan para mag-check ng ating fuse, no. Punta tayo sa kanyang ohms resistance. So punta tayo sa 200k. Ayan, pag yung reading natin ay 0 ohms or 0 resistance, ibig sabihin good pa yung ating fuse, no. Pag may reading naman siya, meron pagkakataon kasi, mga kabads, pag may reading siya na mataas, ibig sabihin sira yung ating fuse, no. Meron din pagkakataon or kasagaran pagkakataon yung ating fuse, pag walang reading na natili sa kanyang 1, ibig sabihin sira na rin yung ating fuse, no. So subukan natin. Resistance ohms, pwedeng 200k, pwedeng 20k kung di ako nagkakamali, no. So check natin. Ayan, nakikita nyo sa ating reading. Ayan, 0.01. Low resistance, no. Ayan, kabila. Ayan, so dito sa pangatlo, yung walang beep. Ayan, walang reading. Ibig sabihin blown na, sira na, no. Ayan, so walang reading. So subukan natin sa 20k. Ayan, near 0 ohms, no.
Ayan, no? So, ganun lang yung pag-check ng ating mga thermal fuse. Baka yan lang yung issue ng inyong electric fan kung bakit ayaw gumana or walang ugong yung kanyang makina, walang vibration pag hinawakan nyo yung kanyang motor, no? Gamit ang ating kamay. So, pwede rin i-check nyo ang inyong mga motor ng electric fan, no? Baka may windings dyan na naputol kaya hindi na gumagana. So, pag ganun kasi mga kabads, walang ugong, hindi gumagana, check nyo muna yung kanyang fuse, no? Binabypass naman yan, pinapalitan din yan. Isa yan sa ating maintenance pag nagkaroon ng overheat, no? So, yun lang no mga kabads. Maraming salamat at God bless.